Hindi na kailangang umalis ng bahay at pumasok sa eskwela para matuto ang ilang gipit na kabataan sa Naik, Cavite. Dinig na dinig kasi sa kanilang lugar ang audio clip ng mga lesson dahil sa ginagamit na trompa o megaphone ng kanilang guro. Balita hatid ni Tina Panganiban Perez. Kung ang ibang mga guro, tsyok at pisara ang katuwang sa pagtuturo, ibahin daw si Teacher Ray na isang mobile alternative learning system teacher dito sa bayan ng Naik sa Cavite. Ang gamit kasi niya sa pagtuturo, megaphone o trompa. Muli, isang magandang umaga sa inyo lahat, mga kaibigan. Narito ulit ako, ang inyong teacher sa ALS, Teacher Ray. Bahagi ito ng radio-based instruction program sa ilalim ng Alternative Learning System o ALS. Dito sa maliit na kubo, nagsisimula ang araw ni Teacher Ray. Dito niya inihahanda ang mga gagamitin sa pagtuturo. Sa laptop na ito, nakasave ang audio clips o modules mula sa Department of Education na pakikinggan ng mga estudyante. Yung sistema ng edukasyon na kung saan ang mga bata ay binibigyan sila ng lifelong learning skills, paano mabuhay, paano maging produktibo. Maririnig ang audio clips o modules mula sa 200 hanggang 500 metro. 10 hanggang 15 minuto lang ang itinatagal ng kada lesson na naririnig. Ito ang unang taong sinubukan ng ganitong paraan ng pagtuturo dito sa bayan ng Naik. Mainam daw ito para sa mga estudyante ng ALS na hindi makaalis ng kanilang bahay pero nais pa ring matuto. Iba kasi ang target learner namin sa RBI. Ito yung talagang hindi sila makakapunta sa CLC, sa Community Learning Center. Sa datos ng Department of Education, tinatayang aabot sa 10 milyon ang papasok sa ilalim ng Alternative Learning System. Kabilang sina John Russell at Nur Haliza sa mga out-of-school youth na nakikinabang sa trompa style na pagtuturo. Si Russell natigil sa pag-aaral dahil sa problemang pampinansyal. Ang pinagkakaabalahan niya, pa-extra-extra ang pag-aayos ng motorsiklo. Kahit di po kami makapasok, naririnig po namin dito kahit nasa bahay lang po kami. Maaga rin natigil sa pag-aaral ang 18 anyos na si Nur Haliza. Maliban kasi sa problemang pinansyal, maaga rin siyang nagkaanak. Pero kahit abala sa pag-aalaga ng anak, ay nakakapag-aral pa rin siya kahit di na lumabas ng bahay. Yung mga nililesson po nila, inuunawaan ko po maigay para po pag nag-test po kami, nag-exam na makapasa po ako makakuha ng diploma. Yun nga lang, dahil bihira makita ang guro at mga estudyante, nahihirapan si Teacher Ray na matiyak kung nakikinig nga ang mga mag-aaral. So magtatrabaho sila, aalis sila ng ibang barangay o ng ibang lugar, hindi sila makakapakinig ng lesson. At para masigurong walang nahuhuli sa leksyon, madalas pa rin kinikita ni Teacher Ray ang kanyang mga estudyante. Ang RBI ay hindi ganoon katanggap ng community kasi hindi naman lahat ay gustong makinig ng aming module. So nagkakaroon sila ng complaint na maingay na oras. Tinitingnang alternatibo ang pamimigay ng SD cards na may lamang modules para pwedeng makinig ang mga estudyante kailan at saan man nila gustuhin. Ang estudyante wala na may dadahilan na para hindi sila mag-aral kasi dala-dala nila sa cellphone nila. Ano pa man ang gamit at paraan sa pagtuturo, nasa estudyante pa rin kung paano niya gagamitin ang pagkakataong matuto. Gusto ko po makatapos, makapagtrabaho, matulungan po yung magulang ko. Pag ako'y nakatapos, ituturo ko po sa anak ko na mahalaga talaga ang edukasyon. Tina Panganiban Perez, GMA News.